Mga ka-native, kayo naman po pag-usapan natin, heritage chicken pa rin, pero magkano ba ang kikitain mo kung meron kang 10 inahin? Sa 10 inahin, kailangan mo po ng dalawa po na tandang, no? Kasi nga dalawa or tatlo. O mas maganda tatlo kasi yung isa magiging reserba mo. So meron kang 13 na heads na papakainin, no? So sa 13 heads, gagastos ka ng 1.3 kilos. So nasa ano lang yan, nasa sabihin natin 50 to 60 pesos. Yan. Sabihin natin 60 pesos na kasi kasali yung vitamins, pero hindi naman tayo everyday magva-vitamins. Yan, pero yung solving natin 60 pesos times 30 days, no? Ay gagastos ka ng 1,800 pesos sa isang buwan. Yan. So pwede mong kitain dito ay ito lang, minimum lang po tayo sa 10 na inahin, sabihin natin 5 lang yung everyday nila na mapuproduce na sisiw, no? Kasi nga 5 to 8 eggs a day yung pwede mong makuha na itlog per day sa 10 mong inahin. So sabihin natin may 5 ka lang na sisiw na mapuproduce everyday, no? Pero weekly po tayo load sa ating incubator. So weekly din po tayo mag-harvest and weekly tayo magbebenta ng mga sisiw, no? Isipin natin, no? 5 chicks lang sa loob ng 7 days, so magkakaroon ka ng 35 chicks a day, no? So pwede ka pong kumita, no, ng sabihin natin sa 35 na yan may 5 pa na mortality na mamamatay, no? So yung benta ng mga heritage chickens natin ay 100 pesos kada isa sa kanila, no? So magkakaroon ka ng 3,000 pesos 3,000 pesos sa ano po, sa isang linggo. Yan. Pero may mga gastos ka pa doon, kuryente, no? At sa isang buwan, magkakaroon ka ng nasa mga 12,000 pesos. So, kapag binawasan pa natin ng kuryente, tubig, sabihin natin 10,000 pesos yung pwede mong kitain sa 10 mong inahin. No? So, malaki na po siyang tulong kung gusto niyo siyang gawing sideline, no? 10 inahin lang po 'yan at may 3 tandang ka. Yan, no? So, hindi pa kasali yung mga pabahay, no? Kung abot naman sa pabahay, kung may mga extra kayong mga kahoy or yero, mas okay yon. Basta mas maganda kwarto-kwarto para ma-detect natin yung mga manok na medyo mahihina. So, hindi ito pwede sa may kapag meron kang mga binabayarang tao, no, or pinapasahuran. Mas maganda kapag meron kang 13 na heads, no, ay dapat lang po na mas maganda na sideline mo lang, no? Ikaw na mismo yung magpapakain sa kanila at magpapatubig, no? Pero twice a day ka lang magpapaano sa kanila, change ng tubig kada bago ka umalis sa trabaho at bago ka at pagkatapos mo magtrabaho, para magpakain, kolekta at magpatubig sa inyong mga alaga. Dami pa rin langgam dito, no? Yan. So, yun po yung pinaka maganda, no? Kasi nga kakaunti lang yung gastos mo, no? Sa pagkain, isipin mo nasa mga 1,800 pesos to 2,000 pesos. Kasali na yung mga gamot, no? Sabi ko nga sa inyo, yung pinaka ano lang talaga, pinaka magiging kita nyo, no, ay kayang 10,000 pesos every month, no? Pwedeng bababa yun, halimbawa man lang mahina yung production, mag-average siya ng 8,000 pesos and pinakamataas na makita nyo nasa mga 12,000 pesos, no? Ganon yung pwede mong kitain sa 10 inahin. So pwede yung simulan yan, no, sa paunti-unti lang. So magkano ba yung magiging puhunan? Kung halimbawa man lang mga 10 lang, mas maganda sa sisiw ka magsimula kung gusto mong makatipid talaga. Pero kapag nagmamadali ka para kumita ng ganon, kailangan mo nang bumili ng mga breeder na quality, no? So saan makabili ng mga breeder na quality, no? Makakabili ka dyan sa mga breeder mismo na quality yung mabibigay. Mas maganda kapag pumunta ka sa mga breeder ay kukuha ka mismo dun sa breeding pen nila, no, kung pwede man lang, no? Pero kapag ayaw nila, pwede doon sa mga RTLs, yan. So, kasi ako dito sa mga breeders natin, ay iba naman yung presyuhan ko. Kasi nga, napaka-selected ko sila. Talagang grabe yung condition namin dito. Pinapaliguan namin, ini-inject namin, no? Tinuturukan namin ng mga B-complex, yan, mga vitamins sa mga breeders natin. And every 15 days, nabibigay din po kami ng anti-malaria, no, para po maiwasan natin ang pagka-malaria ng mga manok natin. So, yun yung
dumi po ng color green, no, at namumutla yung manok natin, hindi sila kumakain. So kung nagbibigay agad kami ng prevention para po hindi magkasakit yung manok natin. Kasi kapag nagkasakit yung manok natin, syempre tayo din po yung maapektuhan. Mura lang naman yung mga anti-malaria na gamot like Ornistat, yan. Yun yung pinaka the best for anti-malaria, no? Sabi ko rin pwedeng bababa yan sa 10,000, maging 8,000. Kung halimbawa man lang yung iba naglulugon or kayo po ay pinapahinga nyo po yung mga breeder ninyo, no? Pero dito lang po yung mga disadvantages dito. Halimbawa nagkaedad na yung manok ninyo ng mga 3 years pataas, yung iba kinakal na po. Dito sa manukan namin, kinakal na rin din po namin yung mga medyo matatanda na, mahina na yung egg production para po makatipid kami, no, sa patuka, no. Hindi na namin pakakainin yung hindi aalisin namin yung mga forkal kasi nga mahina na yung production nila, no. Yun yung disadvantage sa pag-aalaga ng manok. Kailangan magkal kasi nga we select the best dito sa manukan namin. Pero depende yan sa breeder na mabibilan nyo, no, kasi nga hindi naman lahat ng manukan ay same po yung sistema or programa na ginagamit. So dito napaka-stricto namin. Pag may ayaw kami dito sa manukan namin, talagang kal siya, no, binebenta namin siya for meat. Pwede siya magamit, no, pero pang-upgrade na lang sa mga native chickens ninyo. Dito sa amin, syempre, binibreed namin yung quality para magkaroon ng quality sisyo. Kailangan namin ng mga quality breeders. Yan. So, papansin nyo dito na magaganda yung mga breeders namin. Talagang maganda yung balahibo, shiny, pulang-pula yung muka. Kasi nga, nag-i-inject kami ng B-complex sa kanila. Nakakatulong po yung B-complex para po yung ugat ng manok natin ay medyo lumaki po yung ugat ng manok natin para mas mabilis yung daloy ng dugo ng manok natin. Kaya napapansin nyo pulang-pula at napaka-healthy ng manok natin kasi nga mabilis yung blood circulation nila dahil doon sa tinuturok natin na B-complex sa kanila. Yan. So, about naman sa incubator, no, ibang usapan naman yon kasi nga kailangan nyo bumili ng incubator. Yan, sa investment din yon sa manukan, no. So, kapag sa ganyan, bumili kayo ng incubator, no, wag nyo nang isipin muna na babalik agad yung puhunan nyo sa incubator kasi nga dadaan tayo sa proseso. Pero ilang buwan lang, mababawi na rin yung gastos sa incubator. Yan, tapos sa brooder, kayo na rin po yung gumawa, no. Magta-topic din tayo, siguro sa mga next videos natin, magta-topic tayo sa mga sisiyo natin, no. Kung paano mag-alaga, ano yung magandang brooder, magandang pailaw para sa mga sisiyo natin. Kasi nga, kapag maganda yung sisiyo natin, no, medyo kakaunti lang yung mortality, no. Hindi naman kasi lahat ng pagbibreed natin ay walang mortality. May mortality talaga. So, yun lang, no, yung gusto kong sabihin sa inyo. Napakaganda na simulan nyo ang ganitong sideline. 10 inahin at 3 tandang. So, yun lang po mga kaniti. Maraming salamat po. So, base po yun sa heritage chickens, no? Heritage chickens na po yan na production type. So, susunod at itatopic din natin yung mga show type natin, mga giants natin, no? Kung magkano din yung kikitain mo kapag meron kang 10 inahin sa ganung mga breed. So, yun lang po mga kaniti. Maraming salamat po. Please subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe and follow sa mga Facebook page natin, Polo Manok Native Chicken and Pensy Game Farm by Polo Manok Native Chicken. Maraming salamat po. Bye-bye.